pa ng pagkakamali natin actually. Ala na siya, ganun lang siya. Pero buti approbahan tayo. Next, visa application process na tayo. Ito na yung step-by-step process kung bakit ako nag-a-apply ng visitor visa. Kasi nung ina-applyan ko to, nasa Uzbekistan tayo. Hello guys! I'm back again with another vlog. At ngayon po, dito sa vlog na to, nabasa niyo naman sa title, ating pong pag-uusapan ang visa application para sa Australia, okay? So ngayon po, tayo po ay nag-apply ng visitor visa sa Australia at luckily, tayo po ay na-approvean and dito po sa vlog na to ay tuturo ko sa inyo kung paano po yung step-by-step process, kung ano yung mga pinasa ko, kung ano yung mga requirements at mga extra tips, okay? And expect nyo na ng after ng vlog na to ay meron na tayong mga gagawin na series or mga videos patungkol sa Australia. Okay? So, isa-isahin ko yung pagkakasunod-sunod na dapat yung expect dito sa video na to. So, una is i-introduce ko sa inyo kung ano yung visa type and yung visa, yung stream. Visitor visa stream para sa mga Filipinos o yung common. Tapos, yung mga required documents, sasabihin ko din sa inyo. And yung visa application process na step-by-step process, sasabihin ko sa inyo, and of course, yung mga documents na sinabit natin, kasi magkaiba yan, plus kung ano yung pagkakamali natin. Yung pagkakamali natin, honest mistake naman siya, which is may positive impact din naman kahit papano. Tapos, kung ano yung timeline of visa application natin, kung kailan tayo nag-apply, at kung kailan natin na-receive yung mismong visa. And of course, ang pinakahuli is yung mga extra tips, okay? So, mabilis lang po itong vlog na to, hindi naman tumatagal. And i-explain ko dito talaga lahat ng dapat nyong malaman. And disclaimer lang po, kung ano po yung mga sinabit ko, pwedeng kapag sinabit nyo to ay makapasa kayo or hindi ko din alam kasi depende naman talaga yan sa Australian Embassy kung paano po nila huhusgahan yung mga application po natin, okay? So, if ever, kung nakita nyo na ito lang yung pinasa ko, is pwedeng dagdagan nyo pa po para mas strengthen yung visa application nyo, okay? And for awareness, yung ating pong a-applyan ay unang-una isang visitor visa. Dahil turista lang naman po tayo, hindi naman po tayo dun mag-aaral, ganyan. So, if ever kung yung mga pag-aaral o yung mga study purposes, work purposes, ganyan, ang inyong intention po sa Australia, this is not the right video na dapat nyo pong panoorin kasi itong video na to ay para lang po ito sa mga turista, nagbabalak maglibot papuntang Australia, okay? So, number 2, yung number 1 kasi in-explain ko. So, yung number 2 is yung visitor visa stream types, okay? So, meron pong dalawang common. Number 1 is yung tourist stream at number 2 naman is yung frequent traveler stream. Okay? So, parehas naman yan. Pwede kayo makakuha ng multiple entry. Though yung isa, mas longer yung validity ng mismong visa nyo. Okay? So, ilalagay ko na lang dito. Ayan, nakalagay na dyan yung purpose. Tapos, yung tourist stream. Tapos, yung frequent traveler stream. Makikita nyo naman dito sa screen yung babasahin ko. Okay? So, yung tourist stream po, siya for holidays, for visiting your friends, family, and sightseeing. Usually, kapag kunyari ay gusto nyo maglibot, ito talaga yun. Ito talaga din yung ina-applyan ng mga first-timers, okay? And yung frequent traveler stream naman is for frequent short trips. Kapag gusto nyo bumalik-balik sa Australia, ganyan ay ito po yung the best na stream na dapat yung piliin. But again, disclaimer, this is not advisable sa mga first-time applicants. Next, sino pwedeng mag-apply? Parehas po citizens of any country including the Philippines. So, pwede kahit ano dyan ang gusto nyo applyan. Next, application location. Yung tourist stream inside or outside Australia. Tapos, yung frequent traveler stream naman only from outside Australia. So, ito po ay, yung info na to ay kinuha ko sa mismong website ng Australian Embassy. Okay? Then, application method. Online application via EMI account. So, yung EMI account po, yun po yung website na kung saan tatalakayin natin mamaya. Visa fee. Magkaiba po ang presyo niyan. May mura at may mahal. So, yung mura o yung karaniwang kinukuha ng mga turistang Pilipino ay yung tourist stream. So, 195 Australian dollars siya. As of 2025 yung price na yon. Then, yung presyo po, nakatumba sa Philippine peso, ay ilalagay ko na din sa screen. Tapos, yung frequent traveler stream naman is 1,435 Australian dollars. Or ang katumbas po nun is 51,500
457 pesos. O diba, mas mahal siya. Mas mahal siya talaga. Then, ang validity naman yan, dito naman nagkakatalo. Kaya mas mahal yung isa kasi mas mahaba po valid yung visa. So, yung validity, yung tourist stream is 3 months, 6 months, or 12 months ang pwedeng ibigay sa inyo. Up to 3 years. Depende. Kapag kunyari siguro madalas kayo nag-a-apply ng tourist stream na visa, ganyan, is pwede na kayo ma-issue ng 3 years siguro. Tapos yung isa naman is valid for up to 10 years. So matagal-tagal po. Kasi tulad ng sinabi ko sa inyo, ay para nga ito sa mga businessman, ganyan, para din to sa mga turista na gustong paulit-ulit magpunta ng Australia. Next, entries allowed. So yung tourist stream, pwedeng single ang ma-issue sa inyo at pwede din namang multiple entry. So, depende. Pero usually sa mga nababalitaan ko, multiple entries naman po yung binibigay. Wala pa akong nababalitaang single actually. So, depende kung meron kayong nabalitaang single, i-drop nyo lang sa comment section. Pero ako personally, multiple entries po. Yung mga friends ko, content creator friends, non-content creator friends, puro multiple entry naman yung na-issue sa kanila. And yung isa naman, yung frequent traveler stream, is multiple entries only. So, lahat yan, multiple entries. Kaya maganda din naman, kaya lang medyo mahal. Processing time. Ang processing time po ay 7 to 30 working days sa tourist stream. Doon naman sa frequent traveler stream is similar lang din yung time frame, pero pwedeng mas mapabilis kapag business applicants. Kasi syempre, ang mahal nga naman kasi talaga nito. Kaya dapat lang naman talaga na mas mabilis naman talaga din ang asikasuhin, di ba? Then, biometrics required ba yan? Parehas pong required. Kasi kailangan dyan, picturean, kailangan yung mga thumb ganyan, kailangan ay kunin nila yan, okay? So, condition. Yung tourist stream po is no work, limited study. And yung frequent traveler stream is no work, limited study din. Okay? So, disclaimer, may binabasa po ako dito sa harapan. Inilista ko siya para wala akong makalimutan. Though lalabas naman dito sa screen natin para mas maintindihan nyo ding mabuti. Okay? Ngayon, Ivan, ano yung mga required documents? Ano yung mga required documents na kailangan ipasa? Ito pong sasabihin ko sa inyo is yung mga required documents na nakalagay sa website nila. Pero hindi naman lahat ito ang pinasa ko. Mamaya, sasabihin ko sa inyo. Okay? So, lahat po ng mga copies na to ay dapat naka-PDF format. Kasi online nyo to isasubmit. So, lahat yan. Dapat passport, naka-PDF, birth certificate, naka-PDF, national ID, naka-PDF, ganyan. So, ilalagay ko dito sa screen. Maybe dito. Yan, ilalagay ko dyan. Ay, wait. Dito. Ilalagay ko dyan. Sumusunod yung camera. So, number 1, mga personal documents. Kailangan po, mayroon dyang valid Philippine passport. So, bio page and yung mga pages with stamps and visas dapat kita. Tapos, next is yung passport-sized photo. Recent and white background. Next naman is yung birth certificate. If applicable, ayan, ganyan. Kailangan meron talagang birth certificate. Next naman is national ID or driver's license. Tapos, number 2, financial documents. Sa financial documents po is kailangan meron kayong bank statement. So, last 3 months, yan, mahalaga yan. Tapos, certificate of employment. Kailangan kita yung salary and yung leave approval, ganyan. Mas maganda yan kung empleyado kayo. Tapos, payslip, recent 3 months. Tapos, income tax return kung employed kayo. Kung self-employed, tapos may ITR kayo like me, pwede din naman. Tapos, business registration sa BIR and income proof if self-employed, mas mabuti po. Okay? Number 3, travel documents. Travel documents, dito po pumapasok yung travel itinerary. Optional but pwedeng wala to, pero helpful kapag meron ito. Hotel booking confirmation, optional, pero helpful din kapag meron kayo nito. Tapos, round-trip flight reservation. Okay lang din na wala kayo nito, pero ako ay highly suggest kung meron kayong makikitang piso sale, mag-book kayo ng Sebflexi para cancelable, or kahit mga ibang airlines na may cancellation, pwede. Yan, kayo bahala. So, yun, ganun ginawa natin, pero mamaya explain ko sa inyo. Tapos, travel insurance, kahit wag na muna to, pero ito kasi nakalagay sa website nila. Like, bumili lang kayo ng travel insurance kapag talagang meron na. Mura lang naman to sa GCash. Diyan ako usually bumibili. Tapos, mga supporting documents, letter of invitation if visiting family and friends, evidence of relationship to the inviter kung may mag-i-invite sa inyo, tapos, copy of inviter's passport, visa, and residency status. Okay? Again, lahat po itong binanggit ko, ito po yung nasa website, pero hindi naman ito lahat pinasa ko. Next, visa application process na tayo. Ito na yung step-by-step process.
And ito po ay dapat nyong tandaan, sundin, ganyan. Kasi ito po yung ginawa natin. So, first step, create an IMI account. So, yung website po, ilalagay ko din dito sa screen. Yan po, dyan po kayo mag-create ng account. And online lang yan. Kasi po, yung Australian visa o visitor visa, pagka turista kayo, ay online lang. Wala nang sticker na ilalagay na parang sa Japan, parang sa US. Hindi na po kailangan yun. So, kahit nasa abroad kayo, ganyan. Basta uuwi lang kayo for biometrics, ganyan. Kung traveler kayo, ay yun lang naman. Hindi na kailangan i-surrender yung passport. Biometrics lang ang reason kaya kayo uuwi. Okay? So, ito po yung website. Ilalagay ko dyan sa screen. So, fill in your details. So, yun. Ilalagay nyo yung details dyan. Siyempre, magka-create kayo ng account. Then, confirm nyo lang yung email. Then, mag-log in. So, next step. Start a new visa application. After po makapag-log in, syempre mag-a-apply na kayo ng new visa application. Itong proseso na to, pwede dito sa transit visa, pero tayo ang pag-uusapan natin dito is visitor visa. So, saselect nyo lang, visitor. Tapos, visitor visa, 600, yan. Then, choose the appropriate stream. Typically, ang sineselect dyan is yung tourist stream or frequent traveler stream. Okay? And kayo, first timer, tapos talagang short stay lang naman, pwedeng tourist stream po ang inyong pindutin. At yun naman talaga dapat, tourist stream po ang pipindutin. Tapos, next step, fill out po yung application form. So, you'll need to answer questions na related sa mga personal details, travel history, visa history, dyan yung connected, health and character, kunyari mga police, criminal history, purpose of visit, financial capacity, ties to the Philippines, kung may job kayo, family, or ganyan. So, babasahin ko dito kasi 20 pages po yung haba ng makikita nyo dun sa IMI account. Like, talaga napakahaba talaga nun. So, inilagay ko dito yung overview, so babasahin ko sa inyo. Kapag ka po kayo po ay mag-a-apply, ang kailangan nyo doon ipakita is yung applicant details, yung full name, date and country of birth, ganyan, gender, marital status, other names, ganyan. Tapos, passport details, passport number, kung kailan in-issue, kung kailan yung expiry. Make sure kapag mag-a-apply kayo, at least 6 months validity yung passport nyo, okay? Lalo na kung aalis kayo, basta dapat valid at least 6 months. Kapag ma-expire na, mag-renew muna kayo bago kayo mag-apply. Next, place of issue, ilalagay dyan. Basta ilalagay ka naman dito. Tapos, yung national identity, yan, kailangan yan. National identity number, if applicable, do tayo ay, meron naman tayo national ID, di ba? Tapos, citizenships, tapos any passport, kung meron kayong other passport. Then, contact details, address, email, phone number. Then, authorized recipient, kung gusto nyo ba, kung nag-a-act ba kayo as someone, kung may mag-a-act as someone on your behalf, ganyan. Tapos, yung visa history, kung nakapag-travel na ba kayo sa Australia, kung meron kayong mga previous visa, dito napapasok kung meron kayong mga visa. Then, kung na-refuse na ba kayo sa pag-apply ng visa, kung na-refuse kayo sa Japan, sa Amerika, ganyan, make sure honest, okay? Honesty is the best policy, alam niyo yan. Alam niyo yung mga ganyan, okay? Tapos, next, purpose of visit. Select nyo lang, tourism, family visit, or other. Specify the reason, dates of intended travel, entry and exit. Basta yan. Lalagay ko dito lahat. Travel history, yan. Countries you visited in the last 10 years. Financial support, who will fund the trip, ganyan. Okay? Yun po ang mga ilalagay nyo. So, employment, ayan. Guide lang to ha, guide lang to. May possibility na mabago to kapag ako yan, in-upload na to, baka may biglang magbago, ewan ko, pero guide lang yan. Education, family members, travel companions, health questions, character questions, assistance with form, declarations, review page, tapos submit and payment kapag magbabayad na kayo, okay? So, yun lang naman po yung nilalaman yan. I-post nyo na lang yung video kasi magko-cost ng a lot of time kapag ka naman binasa pa natin isa-isa yun, okay? So, if ever, i-rewind nyo na lang tapos isa-isahin nyo para makita nyo, okay? Next! So, after Ivan masagutan yung napakadaming tanong na yan sa 20 pages na yan, ano ang kailangan na next na gawin? Upload documents. So, after submitting the form, upload all the supporting documents under each category. Mamaya, share ko sa inyo kung ano yung mga in-upload natin. Next nun, after you upload yung documents,
magpe-pay ng visa fee. Again, yung visa fee nakadepende kung anong stream ang inyong pinili. Kapag ka tourist stream is 195, kapag ka naman yung isang stream naman ang pinili nyo is 1,435 or 51,000 pesos. Okay? So, after nun is, syempre, kailangan nyo ng mag-undergo ng biometrics. So, kapag ka nag-undergo kayo ng biometrics, dapat po, kapag ka nakita nyo na, kunyari, ito nasubmit nyo na lahat ng kailangan sa 20 pages, tapos may ipapadala sa inyo na biometrics instruction letter. So, dapat within 14 days ay makapag-biometrics kayo agad. Kailangan ganun talaga. Kung hindi nyo kaya na within 14 days mag-submit kayo ng cover letter na kung saan, i-explain ko sa inyo mamaya kung saan isasubmit yon. Kasi ganun ang nangyari sa akin. Hindi ako nakapag-submit ng cover letter kasi bigla ako nagkaroon ng biyahe na trabaho na kinakailangan kong puntahan. So, okay naman yon and acceptable siya. Nakalagay din sa website na acceptable yung ganun. Okay? Ang mangyayari, magpapa-biometrics kayo. So, may mga locations na pwede magpa-biometrics sa Manila, sa Cebu, and sa Davao. Kailangan po mag-book po kayo ng appointment dito sa website na to. Ilalagay ko dito sa screen kung anong website at kung saan yan. Mag-book kayo dyan ng appointment nyo. Then kapag ka nag-book kayo dyan, mamimili kayo ng time nyo. Make sure na makakapunta kayo. Kung hindi kayo makakapunta, mag-upload kayo ng cover letter na sabihin nyo na hindi kayo makakapunta na within 14 days kasi meron kayong gawain. Okay? Ganyan. So again, okay lang yun. Pero, mas I highly suggest na saktuhin yung within 14 days. Wala kayong gagawin. Okay? Tapos, yan, magbabayad lang kayo. So, ilalagay ko din kung magkano ibabayad nyo dito yung mga extra fees. Okay? Kapag ka magpapa-biometrics kayo. Ang kailangan nyo na dalhin dyan, passport, yung biometrics instruction letter, tapos yung copy ng application nyo. Okay? Yun. Tapos, after nyo magpa-biometrics, ito na ang tinatawag na abangan ng desisyon ng resulta. So, processing time, typically 7 to 30 working days. So, monitor nyo lang sa email account and i-email naman niya kayo. Okay? Matatanggap niya naman sa email. Ako, hindi naman ako nag-monitor sa email account, kundi kaya ako nalaman kasi nag-email. Okay? Doon sa registered email address nyo, doon naman ipapadala yan. So, yung visa grant notice, i-email din sa inyo kung approve kayo. Hindi ko lang sure kapag decline. Kasi na-approve nga tayo. Pero ilalagay ko din dito sa screen kung papadala din ba kapag hindi granted yung resulta. Okay? So, after approval, i-print nyo po yung visa grant notice. Nandiyan na yung visa number, yung validity at yung mga conditions. Kapag pupunta kayo ng Australia is dapat printed yun. Though hindi ko pa nasusubukan kung soft copy pwede, pero ako usually printed yan. Tapos walang sticker visa na ilalagay sa passport nyo kasi hindi po ganun ang visitor visa sa Australia. Okay? Next! So, Ivan, ano yung mga documents na pinasa mo? Ngayon, yung mga pinasa ko naman. Kanina yung sinabi ko required, ito naman, ito yung meron lang ako na pinasa ko. Okay? So, ito yung magiging itsura. Ilalagay ko dito sa screen na malaki. Ayan, ipa-plug ko dyan. 26 attachments po yung in-attach ko na mga documents, na mga files. And maximum of 60 actually ang pwede nyo dyang ilagay. At syempre, kung 60 ang pinasa nyo, mas malaki ang tsansa siguro na ma-aprobahan kayo. Depende naman yan. Basta dapat ay talagang suporta talaga ng mga documents na yan na ikaw ay babalik sa Pilipinas, turista ka lang, kaya mong sustentuhan yung travel mo, ganyan. So, makikita nyo dyan sa screenshot. Yan po ang pinasa ko. Nagpasa ko under other documents ng 5. Sa 2, 3 sa evidence of current employment, 1 sa family register, 8 sa evidence of applicant's previous travel, 1 sa travel document, tapos 6 sa evidence of financial status and funding for visit. So, ngayon, iisa-isahin ko naman kung ano naman yung mga pinasa ko. So, under evidence of financial status and funding for visit, ang pinasa ko po ay una is bank certificate. So, dyan sa bank certificate ay nakalagay dyan kung magkano laman ng bangko natin, kung kailan ito nagbukas, at kung ano yung ADB or yung average daily balance. Number 2 is yung bank statement. Number 3 is bank statement ulit. So, parang dalawang bank statement na recent yung in-upload ko doon. Tapos number 4 is yung credit card statement. 3 months. So, 3 months po yung ipinasa ko doong credit card statement. So, kaya ko siya pinasa para makitang talagang meron po tayong panggastos at pang-fund na ganyan. So, yun naman yung pampalakas kasi yun talaga ng mga visa application. Next, under travel document, passport ang
ating inattach doon. Next, under family register and composition form is national ID card. Inilagay natin doon. Tapos sa other documents, ang other documents po, yung mga attachments natin doon is number 1, round trip flight. So ito po, Cebu Pacific to. And nakuha ko siya sa seat sale. So mura ko lang siya nakuha. Lalagay ko yung presyo dito sa screen kung magkano ko siyang nakuha. So Ceb Flexi. Kasi kapag Ceb Flexi, kunyari, ang inisip ko kasi, nag-think ako ahead of, nag-think ako, na sinabi ko ganyan, kapag hindi ako na-aprobahan, at least naka-Ceb Flexi, pwede ko i-cancel. O, diba? Mindset yun. So, ang ginawa ko, nag-Ceb Flexi ako, at sinubmit ko yan. Then, yun. Tapos, isa pong sinubmit ko din under other documents is trip itinerary. So, gumawa ako ng itinerary. Kung gusto niyo po ng sample itinerary is ilalagay ko na lang din sa screen, ay sa description yung link para pwede nyo din kunin at pwede nyo din gayahin. Yung number 3 naman, cover letter. So, yung cover letter po na to na una na isinubmit ko is all about sa kung bakit ako nag-a-apply ng visitor visa. Okay, yun po yung reason talaga nun. Tapos yung additional 2 cover letters, yung isa po doon ay nag-e-explain na hindi ako makakapunta within 14 days. And sabi din naman yung Australian Embassy na explain ko sa inyo mamaya. Sila din nag-utos sa akin na maglagay ako ng cover letter dyan. Tapos, yung isang cover letter naman doon, i-explain ko na lang din mamaya. Okay? Tapos, yung under national identity document is birth certificate and national ID, yung sinubmit ko. Next, evidence of current employment or self-employment. Dito po, inilagay ko po dito is yung BIR Form 2303. Tapos, isa pang page ng BIR Form 2303. Tapos, isa pang form ng BIR Form 1701 or yung ITR. Yun po yung sinabit ko dyan. Next, pumipiyok, yung evidence of the applicant's previous travel. So, dito po, pumapasok na dito lahat ng mga valid visa natin and even mga entry and exit stamps inilagay ko dito, okay? So, nakalagay po dito kasi in-apply ko to guys is ano pa to, wala pa tayo sa mga ibang bansang napuntahan natin kasi matagal ko na na-apply itong Australia. Ngayon ko lang talaga siya in-upload. So, ipinresent ko, mga valid pa lahat to nung in-apply ko to, mga valid pa lahat ng mga visa ang sasabihin ko sa inyo. Armenian visa, yan, isinabit ko yan. Japan visa, which is multiple entry naman yan. South Korean visa, multiple entry din yan. New Zealand visa, valid pa rin yan until now. Shenzhen visa, ito papa-expire na to kasi saglit lang na may validity nito. Pero during the time na sinabit ko to ay valid pa yan. 6 is Uzbekistan visa. 7 is Sri Lanka ETA. Tapos yung 8, exit and entry stamp. So lahat po ng stamps natin sa passport ay ipinasa natin. So lahat talaga yan. Like baligtaran, isinabit ko talaga lahat kasi dagdag proof yun. So yun po ang isinabit natin. So if ever, Ivan, bakit wala kang sinabit kunyari na COE ganyan? Kasi hindi naman po tayo nagtatrabaho sa kumpanya, ganyan, self-employed nga tayo. So doon naman yung nag-under sa business registration natin kasi naka-register naman tayo sa BIR, ganyan. So, ngayon naman sasabihin ko sa inyo, 'di ba kanina sinabi ko sa inyo na meron akong i-explain sa inyo. So, ito guys, i-explain ko sa inyo. Again, this is, it was an honest mistake and it was unintentional, okay? So, wala naman actually super mali akong nagawa, kundi na mali lang ako ng pindot. And kasi, habang ina-applyan ko to guys, nasa Uzbekistan tayo. So, isipin nyo ganun na katagal. So, yung Uzbekistan natin, January pa yon, January 2025. Noon tayo nag-apply, January 2025. Then, the time na ina-apply ko to kasi, ka-video call ko po yung mother ko. Nasa hotel tayo ng Uzbekistan. Kung naaalala yung hotel natin sa Uzbekistan, Sangzor Boutique Hotel. Naalala ko pa. Doon yun, sa working area doon, nag-a-apply akong ganyan, ng Australian visitor visa. Check ako ng check na ganyan. So, guys, kasi sa mismo laptop natin ito, kung ano yung gamit ko ngayong binabasa ko, naka-sign in dito yung PayPal natin. So, yung PayPal, yun po yung isang mode of payment para makapagbayad ng ganito sa IMI. Pwede kasi kayo magbayad via Visa, Mastercard, or PayPal. So, PayPal yung gamit ko. So, ang nangyari, guys, is ayan, type ako, ganyan. So, imbis na tourist stream yung maa-applyan ko, guys, ang na-applyan ko po ay yung frequent traveler stream. Yes.
frequent traveler stream yung na-applyan ko, which means, ang presyo po ng tourist stream, ito ilalagay ko dito sa screen, so 195 Australian dollars yon or 7,000 pesos yung price. Guys, ang na-applyan ko po yung frequent traveler stream or 1,435 Australian dollars or pumapatak po na 51,457 pesos. So, yan po. Yan po ang na-applyan ko and fortunately guys, naaprubahan naman tayo pero hindi siya advisable, okay? Ang dapat mong applyan nyo is tourist stream pero ang na-applyan natin is frequent traveler stream. So yung frequent traveler stream po na to, pang businessman, saka pang frequent traveler sa Australia. Yung tipong meron kayong babalik-balikan doon, ganung level. So, yun ang na-applyan natin. So, ganito nangyari. Kaya meron din akong dalawang sinubmit na cover letter. Yung unang cover letter is ini-indicate ko kung pwedeng ipa-refund. Kasi nga, gusto ko naman talaga mag-apply yearly. I-explain ko din sa inyo mamaya. Kaya lang kasi, parang guys, ang dami naman ng 10 years. Parang ang haba naman ng 10 years, di ba? Yun naman ang iniisip ko. Though, gusto ko din talaga mag-apply again next year, ganyan, next year. Kasi sasabihin ko sa inyo yung plano ko mamaya. Pero, ayun, sinabit ko na yung cover letter. Tapos, yung unang cover letter, sinasabi kong ganyan, kung pwede, na malika ko ako. Sabi ko, tourist stream, ganyan. Then, yung pangalawang cover letter naman, is ina-explain ko. Kasi nung ina-applyan ko to, nasa Uzbekistan tayo. So, hindi tayo available. Hindi tayo available sa mga sumusunod na araw. Kasi, nung pag-uwi natin after Uzbekistan, nagpunta tayo sa embassy, tinatanong natin kung pwedeng papalitan, ganyan-ganyan. Kaya lang guys, unfortunately, hindi na siya pwedeng papalitan. Kasi, ano siya applicant's mistake. So, it was an honest mistake. Inaamin ko naman. Kasi, habang nag-a-apply ako, kausap ko yung mother ko sa video call. Siyempre, nagkakamustahan kaming ganyan. So, yun po ang nangyari. So, ang na-applyan ko, frequent traveler stream. Then, yun, na-aprobahan naman tayo. Na-aprobahan naman tayo. Pero, nung nagsubmit ako ng cover letter na kung pwedeng i-cancel, ganyan, tapos papalitan ko ng tourist stream, bawal na daw. Tapos isang cover letter natin, sinabi ko, is hindi ako available kasi nasa Sapporo. Naalala nyo, nag-Sapporo. Tapos, nag-Sri Lanka. So, after Sri Lanka, saka ako nakapag-biometrics pa. Okay? So, ganun ang nangyayari. So, to make it short is, yun, 10 years po. 10 years po yung visa natin. And sabi ko sa sarili ko, is, okay, ito na yung visa natin. Kasi ang plano ko talaga, ito talaga ang plano ko, to be honest. So, parang ang plan ko is 3 years. Parang every year, mag-a-apply pa din ako ng tourist visa. Pero 3 beses lang sana. Kasi, yung unang apply natin is pupunta tayo ng Melbourne, saka Sydney. Tapos, yung next na punta natin is pupunta naman tayo ng Gold Coast, saka ng Brisbane. Tapos, yung next naman na punta natin is pupunta tayo ng Perth. So, gusto ko kasi regional yung pagpunta natin sa Australia. So, since ngayon, may 10 years tayo, is tama lang din kasi plano din naman po natin magpunta sa Oceania. So, ngayon natin gagawin yun. Kasi, kapag kunyari, pupunta tayo ng Vanuatu, pupunta tayo ng Samoa, pupunta tayo ng Fiji, is pwede tayong lumundag from Sydney going to that countries. Kasi malapit lang. At mura lang yung flight from Sydney. So, kukuha lang tayo ng mga seat sale, ganyan. Tapos, saka tayo lulundag. So, yun naman ang parang feeling ko, okay namang way na gawin din natin. Yun nga lang, medyo pricey talaga yung visa natin. Pero, swerte pa din naman tayo at naaprubahan tayo. And, nung nagpa-biometrics tayo, ito ang sinabi nung mga staff doon. So, nagpa-biometrics tayo actually is February 22. So, nung nagpunta tayo doon, kilala tayo nung isang staff doon nanonood siya ng mga TikTok natin. So, si ate, salamat sa'yo at gumaan yung loob ko nung pagpunta doon kasi syempre nung una, oh my God, kinakabahan ako kasi first timer ako mag-a-apply tapos ganito kabigat. Kasi guys, medyo medyo hindi talaga pang first timer tong na-applyan ko, itong frequent traveler stream. So, sabi niyang ganun, super kokonti daw or parang wala pa siyang alam na first time mag-apply ng Australian visitor visa ang naaprubahan for frequent traveler stream or nag-apply ng ganito. Ganon. Usually, tourist stream talaga. Kasi syempre, pag first timer, ito talaga ina-apply ang tourist stream. Pero, fortunately, thank you Lord. Thank you Lord. Thank you Australian Embassy at na-aprubahan po tayo. Kaya dahil dyan, pupunta po tayo ng maraming beses sa Australia. So, abangan nyo po. If ever kung meron kayong mga request na mga Australian contents, i-drop nyo lang sa ibaba. Susulitin po natin itong frequent traveler stream na visitor visa na to. Okay? So, yun po. Ngayon po, kino-confirm ko, tayo po ay nakapasa na aprubahan ng 10 taon na visitor visa sa Australia. Okay? So, now explain ko naman sa inyo yung timeline of application. So, yung timeline of application po,
January 21, nilodge natin yung application natin, and nung January 21 na to, nasa Uzbekistan tayo that time. Like, andun tayo, like literally sa Uzbekistan. Specifically sa Sangzor Boutique Hotel, kasi dun ko to ginagawa. Tapos ka-video call ko nga yung mother ko, kaya nga tayo nalito at namali, ganyan, kasi meron tayong kausap. Though hindi kasalanan ng mother ko yun, ako may kasalanan nun, and honest mistake talaga siya. So, ano to, meron namang reason yung ganyan. So, first time natin mamali doon. Mahal pa ng pagkakamali natin actually. Pero okay lang siya. Natanggap ko naman na yon. Tapos, first week of February is tumawag tayo sa Australian Embassy. Nasa Sapporo tayo that time. Kasama ko yung mga friends ko doon sa Sapporo kung napapanood nyo. Sinasabi kong ganyan na naglagay ako ng cover letter, which is okay, mabait man silang kausap, na nagpunta ako after ng Central Asia trip doon sa Australian Embassy, tapos sa biometrics kung nagtatry na ganyan. Sinabi nila hindi nga pwede. So, mag-submit na lang daw ako ng cover letter. So, nag-submit ako ng bago. Then, nung kausap ko sila, pinag-submit uli ako ng cover letter. Kaya dalawang cover letter na sinubmit ko. Tapos, pag uwi ko galing Sri Lanka, February 22, yun po yung araw na nag-undergo tayo ng biometrics. So, yan. Nag-biometrics tayo. Then, nakuha po natin yung visa grant notice natin. 28 days tayo nag-antay noong March 21. Okay? So, matagal talaga yung pag-aantay natin. Sabi ko din naman sa inyo, 7 to 30 days yung waiting time. And, tayo po, 28 days po yung inintay natin. And, okay lang, at least nakapasa tayo, hindi tayo na-refuse. So, thank you Lord, talaga, thank you Lord. Kasi, guys, isipin nyo, kunyari, kung hindi tayo maa-aprubahan, 51,000 yun. Tapos, ala na siya, ganun lang siya, pero buti na-aprubahan tayo. So, malaking help talaga, I think, is yung mga sinabit din natin na application. Yun naman talaga yun, And, fortunately, maiikot natin ngayon yung Australia. So, hindi lang Melbourne, hindi lang Sydney, hindi lang Perth, hindi lang Gold Coast, Brisbane, kundi pati mga Tasmania, ganyan pupuntahan natin. Okay, susulitin talaga natin to ng todo-todo. Kaya kung meron kayong request na Australian contents, i-drop nyo lang dyan sa ibaba. And now, sasabihin ko na sa inyo yung mga tips and reminders po. Okay? So, sa mga tips and reminders is apply at least 4 to 6 weeks before intended travel date. So, yun yung mas okay. 4 to 6 weeks before. And ako, ang aga-aga ko nga nag-apply. Pero nung nakita kong ganun yung sa akin, i-move ko na. So, after po ng video na to, ayan, expect nyo, pupunta tayo na Australia. Hello. So, yun po, pupunta tayo na Australia. The next tip ko, you don't need to book flights and hotels hanggat hindi pa na-approve. Okay? But, ito lang naman, opinion ko lang naman to. Pwede nyong sundin kasi ganun din yung ginawa ko. Malay nyo, di ba? Mas yung malaking points. Yung flights, itry nyo Cebu Flexi. Kung Cebu Pacific ang gagamitin nyo. Kung hindi naman Cebu Pacific, kung merong cancellation yan, free cancellation, baka pwede nyo gawin. Sa mga hotels naman, pwedeng may free cancellation yung i-book nyo. Then kapag kunyari, hindi kayo na-aprobahan, saka nyo i-cancel. Ganun ang tip ko sa inyo. And yun din naman ang mga tinitip din ng mga ibang travel agencies for sure. Next tip and reminders is a strong application shows that you'll return to the Philippines. Magpakita kayo ng job nyo. Kung self-employed kayo, magpakita kayo ng ITR, business registration, ganun yung ginawa ko. Then next is yung family ties. Kung meron kayong mga properties din, yan, pakita nyo. And last tip ko sa inyo, double check your passport's expiration date. Must be valid for at least 6 months. Yun ang mas maganda. So, maging valid yan sana ng mga at least 6 months. So, yun lang naman. Yun lang po ang tip ko sa inyo. At sana makapasa kayo. At sana ay makapunta din kayo sa Australia. So, I think siguro kapag in-upload ko to ay papunta na tayo Australia. Joke, hindi ko alam. Pero yun, thank you naman at nakapasa tayo. Okay? And if ever kung meron kayong tanong, ilagay nyo lang dyan. Kung meron kayong gustong sabihin, ilagay nyo lang din sa comment sections. Kung meron kayong gustong i-PM, i-DM, isabihin nyo lang sa akin. Okay? So, yun lang naman ang masasabi ko sa inyo. Pag first timer po kayo, ang apply nyo is tourist stream. Pero kung gusto nyo frequent traveler stream, like yung in-applyan ko, pwede din naman. Okay? Again, thank you guys so much. Abangan nyo po ang mga Australian contents natin. I mean, ang mga contents natin sa Australia sa mga susunod na araw, linggo, or buwan. Again, this is Ivan de Guzman. So, yun lang. Thanks!